Suportado naman ng ilang mambabatas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang mga middle class at pag-aani ng kanilang dinaranas sa pag-exempt sa kanila sa buwis. Si Jap Regala live mula sa Batasang Pambansa. Jap. Diyan iginiit nga ng ilang mambabatas ang pagtatanggal ng buwis sa middle class. Anila, dapat ding matulungan ang sektor na ito. Bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kamara sa kanyang naging State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ito'y para pag-aanin ang pasanin nila sa gitna ng mga isyong kinahaharap ng bansa. Ayon kay Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, dapat na ma-exempt ang middle class sa pagbabayad ng buwis dahil sila ang kadalasang hindi naaabutan ng tulong ng pamahalaan. Yung portion ng ating population na nagbabayad ng buwis pero never nakakatanggap ng ayuda. Sila ang parating na pag-iiwanan pagdating sa mga tulong ng gobyerno, pero pagdating sa tax burden, sila ang pumapasan ng 90% ng burden ng individual taxpayers ng ating lipunan. Ayon kay Representative Kimbo, pag-uusapan pa sa komite kung dapat bang itaas pa sa 350,000 na kita kada taon ng isang middle class earner ang i-exempt o mas mababa. Ang kinocompute ng tax para masabing exempt ka, kinocompute yung 350, the amount of salary you receive less the deductions that you pay. Meaning binabawas ang SSS, ang GSIS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, at kapag 350 pa rin ang naiiwan, ikaw ay tax exempt. So in short, kapag may gross salary ka na tingin ko maabot ng 385,000, 390,000, ikaw pa rin ay magiging tax exempt. Naniniwala rin ang mambabatas na sa oras na talakayin ito sa komite, hindi dapat bawiin sa ibang paraan ang tax na aalisin sa middle class. We will always stand firm on our position that hindi po pwede na ibibigay natin sa kaliwang kamay yung pagpapaluwag ng taxes, pero with the right hand, babawiin naman natin in the form of indirect taxes. Hindi naman tayo papayag ba? Suportado rin ito ng ilang mambabatas. Para sa kanila, dapat ding maitaas pa ang ceiling sa tax exemptions. We support the President completely. Mahalaga po yun. Pero syempre, hanggat maaari, maitaas pa ho natin yung pong ceiling nito pong pagtatanggal ng income tax payments, no? Kung pwede ho at the very least 500,000 yung pong pinag-uusapan po nating ceiling po nung pwede pong makapag-benefit doon sa tax income tax exemption, mas maigi po. So I think that's one of the aspect that we think that the President also feels for that it's time that the House of Representatives and the Senate, for that matter, the legislature, to discuss on how we can sustainably support and help our sectors that have greatly affected by the ongoing crisis. Biyan inaasahan nga magsisimula ang pagdinig ng Committee on Ways and Means tungkol nga dito sa tax exemption sa susunod na Martes. Biyan? Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.